It's been a while catching up with the King of Philippine Motocross. A decade long of reign. Borns, kamusta na? Good Okay to lang see po, you. Kuya Sam. Dito kami sa RFS, launching ng off-road national series. Sa totoo lang, masaya tayo pag may nakikita yung ganito kasi Napakaganda. sa tagal natin, may mga bago pa rin tayo nami-meet. So, Borns, kamusta ka? Kamusta yung family? Kamusta yung biyahe? And si Cairo may karera bukas. How's life lately? It's been really good. Masaya dahil nakapag-spend ng time. Nabigyan ng pagkakataon na yun yung naisip ko eh. After crashing, getting injured, na-realize ko na nabigyan ako ng time na makita yung anak ko na lumalaki. Yung maliit ko na anak, yung baby si Aria. Kasi hindi ko masyadong na-experience yun nung yung first na mga anak ko. Kasi lagi ako nasa race dati eh. Madalas nasa karera, nakapokus sa ibang bagay. Ngayon, nagkaroon ako ng pagkakataon na take it a bit slower, life a bit slower. Nakaupo kami sa tabing dagat. Pinapanood ko yung anak kong matutong maglakad, matutong magsalita. Blessing in Ang saya ko, Kuya Sam. Doon ko na-realize na yun yung pinapakita sa akin ni Lord. Na ma-witness ko yung paglaki ng mga anak ko. Pero Borns, ewan ko naalala mo na sabi ko sa'yo, alam mo Borns, eto yung magpapahaba ng career mo eh. Ewan ko, kasi yung injury kasi will make you parang pause, tapos parang rejuvenate. Oo po. So, it's good to see you here and kakarera ka ulit. Kasi I always tell you, you're the face of the game. You can't quit this. I know, ang saya mo na ngayon pag si Cairo yun na nanalo. Oo, mas masaya. Mas masaya, di ba? Mas masaya. Nasa Tarlac siya ngayon. Qualifying race nila. And ano yung balita? Sabi lang ni Ron, pole position siya sa Lakas. SP class, sa category niya. So, masaya ako. Iba eh. Goosebumps ako. 1 millisecond slower lang siya sa mga expert riders. Goosebumps ako, sabi ko. 1 millisecond slower. 107.995 yung mga experts siya, expert and intermediate. Siya 108 flat. Grabe. Nakaka-goosebumps kasi nakita ko yung ano nyo eh, yung dynamics nyo mag-ama. And PW50 days. Oh, doon talaga si Cairo nag-umpisa sa MMF eh. Yeah. Maraming mga bata na ang nag-umpisa ang karir sa MMF mini motocross. Mini mo. Doon. Kasi ginawa natin silang bida eh. And then talagang ganun ata talaga pagka ang pangarap mo medyo maayos eh. Hindi yung makasarili ba? Maraming blessing. Yeah. So anyway, Borns, yun yung family, okay, and racer si Cairo. And then, how's your injury? Injury. Nasa Amerika ako, nakita ko yung video na yun. Opo. Grabe yun. Para kang tumalon sa Ang story. tulin eh. Actually, Kamusta injury yung mo? speed nung pagkapangyayari, yun yung naging mas malaking impact sa akin. Buti na lang, hanggang ngayon masakit pa ang leg ko eh. Talaga? Hindi ako mapapansin mo ako, lumilingon ako para ako may stiff neck. Tapos yung paa ko, may mga fracture. Actually, I think 4 na buto ang may fracture. Metatarsal 3, 4. At saka yung bandang parang nakahawakan, pinapatungan ng metatarsal yung parang patungan. Yung malaking buto na basag din. So need ko sana surgery. Pero okay naman na. Lagi kong binabantayan naman yung May yung pain feeling. ka pa? May pain, masakit. Masakit siya maglakad, lalo na kapag hindi ako naka-on clouds. So, pag naka-tsinelas, masakit. So, it's pretty wild to see you getting the whole shot sa Palawan. Alam mo ba kaya hindi ako pumunta ron? Kasi akala ko hindi ka sasakay. So, sabi mo, kakarera ito. Loko to, po-operahan pa lang eh. Nakita Di ko, mo mapigilan sinubukan eh. ko kasi, sinubukan ko yung takbo. Akala ko lumang video yun. Kasi yung flow ng track, para siyang sa Amerika, para siyang Glen Helen eh. Fast. So, Speed. yung speed, yung mga corners, so kaya ko makipagsabayan sa kanila dahil hindi sila sanay sa ganun na flow yung mga Filipino riders. Kaya sabi ko, kahit na injured, kaya ko kaya ko makipaglaban sa kanila, makipagpakbakan sa kanila. And yun nga, naging maganda yung takbo ko. Wild yun. Opo. Wild yun. Kaya, Pero ang highlight natin doon yung FMX. Grabe yun. Sobrang saya.
Grabe. Yung production na yun. Yung production Kudos talaga. kay Carl. Na-meet ko si Carl. kanina. Solid, oh, si Carl. Solid. Grabe. Talagang... Jared grabe- McNeil. Grabe ang effort ni Carl, oh. Tsaka Para you lang brought makarating. Jared McNeil and X Games McDonald. 16 times. Yeah. Medalist, napakalupit. Napakalupit. Relax. Napakasaya. Actually, may vlog kami dun sa mga na-experience sa Pilipinas. Mukhang Kasi sabi ko sa kanya, enjoy siya talaga. ang experience niya daw, sabi niya, first time niya na walang toilet paper sa restroom. First time niya nakakita ng bidet. Sabi niya, I don't Oh, di ba? Ganda na nakakatawa. experience. So, sabi niya sa akin, sabi niya, it was not yung in-expect niya na hotel, beach. Sabi niya, kumbaga, sand on my feet. Ganun yun ang in-experience niya. Ay, in-expect niya eh. Pero, nung nandun na siya, na-experience niya ano talaga yung tunay na Pilipinas. Which sabi niya, I'm very grateful of because you made me experience it. And then, to cap Hospitality. it off, sabi niya, yung show, napakaganda. So, sabi niya, sobrang saya ko dahil na-experience ko ito in this setting. Tsaka other side of the world. Baka tayo yung pinakamalayo na puntahan niya eh. Sabi niya, in this setting, yung Filipino style talaga. Kasama namin siya sa garahe. Yung garahe kasi ni Carl, merong mga rooms. Maganda yung mga rooms. Yung typical Filipino hotel, may bed, may restroom, every room may restroom. Maganda, malinis. Kaso lang, hindi siya sanay ba. So, na-experience siya yun. Galing. Sabi niya, ang ganda nga sa'yo niya. Sumakay kami tricycle. Nagkape kami, hawak yung coffee mug. Sabi niya, this is wild! Sabi niya, kasi syempre, kape gawagan. Grabe. So, enjoy. Tapos, ang ganda ng showcase, no? Yeah. Nakita Ganda ko ng nga, show. pinapanood ko nga eh. Ganda Sabi ng ko, sequence. UAFMX. UAFMX. Kung gusto nyo ng Shout FMX na maganda pagkalatag, napakaganda ng production. Ang tagal nyo nang ginagawa yan eh. Kaya alam namin, ang kiliti ng Pilipino. Alam nyo na yan. Tagal nyo nang ginagawa. Kung ano yung style sa Amerika, siguro hindi siya masyadong mag-click dito. Kaya magkailangan mo ng Filipino touch of a Filipino, alam ko paano kiliti ng Pinoy fans. Yung humor, nakita ko yung humor eh. Yung, Napakasaya. alam mo yun, ang saya ninyo eh. You're all in there, family yung vibe. Tapos yung mga tao, engaged na engaged. Opo. Galing. So, I'm proud of you. Gawin mo lang yun ang gawin. Kasi I believe ang talagang motocross sa atin, medyo, yun ang pangarap natin eh, maging mainstream. Opo. And then yung FMX na yun, tapos moto, it's coming along. Who would have thought? Maraming Who would have thought, di ba? 1 decade ago, di naman natin naisip na magiging ganito kalaki ang moto eh. opo, ang laki na ng... Ang laki ng moto ngayon. Sobra, dude. Napakadami Congratulations. 1 million followers. I mean, Thank you po. wow. I've never thought about it. Malaking tulong din siyempre yung mga platform na nagbigay sa atin ng kung saan tayo magkakarera. Dati yung MMF, Yeah. which when the sport was dying, revived the sports to what it had become now. Diba? Yeah. Kasi dying na dati, nawawala ng series. Nagbigay ng ilang series ang MMF to just revive the sport and make it what it is today. Kumbaga Pero, malaking bagay. nag-usap tayo nun eh. Remember that, Borns? Kinakausap ko kayong mga batang rider. And then, ang goal ko lang, lapit ako ng lapit sa manufacturer. Sabi ko, akala nila nanghihingi ako ng sponsorship sa kanila. Ang lagi ko lang spill ba? Hindi ko kailangan ng sponsorship nyo. Ang kailangan ko, bumuo kayo ng team, kumuha kayo ng mga young riders. Ito yung pool of talent ng mga young riders. Ganun lagi. Lapit ako ng lapit sa kanila. Kasi ang pangarap ko, maging katulad ng time namin. Di ba, meron kami Isang Shell team. Yamaha team, meron Petron, Kawasaki team, meron Caltex. So, yun lang yung sa akin. Binubuo ko yun. And then, akala ko, sandali lang, nagtagal din tayo. Opo, ang tagal. Tagal din natin Ang kasi daming races. hindi sila kaagad kumagat eh. Maraming pero, karera. Pero hindi alam nung iba, yung puhunan ninyo, galing ka ng Mindanao eh. Magrururo ka eh. Wala naman ako binibigay na TF sa inyo eh. Opo. Pero ako trumatrabaho. Walang Kumakatok ako sa mga office. Talagang ginigate karas ko yung office sa Makati ng mga, mga manufacturer. Pero hindi nagbunga agad, no? Hindi agad. Hindi nagbunga agad. Kailangan talaga ng, kumbaga, magtanim. Yeah. Pero ito eh, ang unang kudos to them, pero ito mga OG yung mga nandun, I think nag-retire na sila.
sina Sir Jude Camus, Opo. sina Sir Jordan. Sila Jordan, oh. And then Yamaha was the first to actually catch the vision. And then they took you. Gaano kayo katagal ni Yamaha? Since Ilan 2017 taon? nag-start. Tapos hanggang up until last year, 2025. 10 years. 10 Ay, years. almost 10. No? 10 years. Okay. Let's go to the big question. I've heard rumors. Bornok Mangosong is a free agent. I've heard rumors. I didn't believe it. Hindi ako naniniwala. Pero yun ang kung sa kanino ko narinig to, hindi ko sasabihin. Pero from a top guy ng isang manufacturer na Japanese. So sa kanya ko narinig. Sabi ko, now, I want you to confirm it kasi hindi ako naniniwala eh. Kasi Yamaha, Philippines, Yamaha Off-Roading is synonymous to Bornok Mangosong. Bornok Mangosong made the sales for XTC to be as a product. May dami nilang sales and everything. Ikaw yun eh. Ikaw eto totoo to. Nung panahon namin at nung una, walang pro rider na kahit pa paano may kaya naman, nasasakay ng local enduro ng XTC level. Ang sumasakay doon, yun usually yung mga ibang rider na hindi intermediate or pro. No, walang sumasakay. Kasi ang sasakay ng mga dual sport bike ay either beginner, hindi pa marunong, nagsisimula, or walang pera. Sorry, dinatnan ko tong culture to, yun yung culture. Yun yung culture dati. Ikaw ang nag-break nun eh. Ikaw ang legit pro. And number one, sumakay ng XTC, minodify mo pa yun, meron kang bike na minodify, kumarera ng flat track, Opo. kumarera ng enduro, boom! Wild! Wild yun! Ako sumasakay nun, pero wala na ako eh, lipas na eh. You single-handedly built that culture, you broke the culture. Kasi lahat ngayon magra-ride na ng XTC or ng KLX o ng CRF. Dude, nung time namin, pag nag-ride ka ng yak, No, yun talaga yung ano, yun no? yun eh. Pero, you broke it. And everyone, the sport grew. Pero, hindi ko makapaniwala. Alam ba ito ng mga Yamaha boys? I mean, now you know, yun ang storya. Retired na yung mga lahat nandun. Pero, Bornok and Yamaha, synonymous, is it true? Is it? Are you a free agent? Wala na ba? As of now po. As of this moment right now. Pinch me! Wild! As of this moment, I'm a free agent. Oh my goodness! Goosebump po! Tumatay yung balahibo ko. Hindi ko kasi ma-picture na ang Bornok Mangosong sasakay halimbawa ng Honda, Kawasaki. Pwede na! Or Ducati. Pairamin ko to ng motor. Pairamin ko to ng Ducati ko. Pairamin ko to ng Honda ni Josh. Dude, you're As of free! now, Just legally. kidding. Oh my As goodness! of now, legally. Opo. Legally. Pwede ako sumakay kahit anong brand. Legally. Anong pakiramdam ng gano'n? Yung parang, I mean, syempre meron din yung 2 coins, di ba? Opo. Positive, negative. Ano yung pakiramdam? Siguro, as of now, siyempre, nagkaroon ka ng, Yeah, parang relationship yan. parang relationship na parang Break up? ayaw mo, na malungkot ka, pero you have to just, adapt. So, ang sa akin naman, first time ko na nagkaroon ng option siguro. Option na legally na pwede mamili ng bike na pwede Kahit kong ano, gamitin. pwede mo sakyan. Oo. Kahit ano, pwede kong bilhin at pwede kong sakyan. Pwede kang sumubok ngayon. Parang gano'n po. Maganda yung Yamaha eh. Yeah. Di ba? Yung 450. I've tried it simula nung 2017. So, I made it work. Yung sinasabi nila dati na napakabigat pa daw nun. Na bakit mo sinasakyan kasi mabigat, ayaw sumakay nila. So, I made that work up until this moment na talagang maganda na yung bike, maganda na yung motor. Kasi hindi alam ng iba, Yung kinakasanayan ko na ba? may strategy kami sa MMF. Ang strategy ko, pag sinabing motocross, parang, parang takot kami dyan. So, ang ginawa namin, nagpauso kami ng flat track na circuit, yung iba oval, and then maging fat ba, umikot. Ano ba? Hindi alam ng iba, this guy,
And then, nagpa-King of Enduro din kami. And then, trail kami ng trail. Sinama ka pa namin sa Tanay, Kinabuan Falls. Remember that? Oo. This guy rode an XTZ. Pero nung panahon na parang ano. Walang nagra-ride Hindi pa, hindi. sa amin ng ganun. Ako, magra-ride ng DT. Tsaka kumarera din kami ng Hindi kami nagra-ride ng DT. XCC bikes sa Mindanao. Yun yung talagang, kumbaga, naging Bread and butter. vision ko na paano ko matutulungan yung mga tao na nagtiwala sa akin. Nagtiwala sa akin na brand. So, ano magiging step ko? Yun ang produkto nila di ba? Oo. Yung mga pro riders talaga na dati, hindi man sumasakay ng enduro bikes. Kasi, siyempre, mababang kategorya yun sa MX. Sabi ko, hindi, sasakyan natin yan. Kailangan natin... Magbumenta sila, di ba? Nakakatawa, meron kaming race dati. King of Enduro sa Tibuli. Yung XTZ namin, talagang itsura. Stock, pero naka-black mags para pogi. Yung marketing style ba, na naka-black mags. Alam ko yun. Nakita ko yun. Naka-wheel set, na pogi. Yung kargahan sa likod na bakal, andyan pa. So, sa starting line, tinatawaran, saan kayo mamamasada? Yung term ng mga Bisaya sa amin na announcer, saan kayo mamamasada? Yun yung kultura eh. Dinat na natin yan. Tawa-tawa kami, pero sumbaga, ginawa namin yun na naka-gears kami na maganda, which is, will reflect the bike naman na magiging maganda yung image niya. Kasi hindi pala siya, pwede pala na naka-gears ka na maganda, sasakay ka na XTZ na naka-konting modification, ang ganda pala ng motor na yun. Yun yung gusto namin iput sa mata ng at saka sa mga nanonood sa amin. Record pogi breaking. pala. Bumenta sila. Yeah. So, masaya kami dati. Napakasaya talaga ng yung nagawa namin na yun. Because we made it work and nakatulong kami sa company. Yeah. Kaya masaya ako dahil natulungan ko yung tumulong sa akin in return. Kaya yun. So itong announcement na to guys, ulitin ko lang ha. Bornok Mangosong is a free agent. So, I don't know about you, pero hindi ko ma-process yun, pero na-excite din ako. To be honest, why? Why? Kasi you're an institution in itself and we want to grow the sport eh. Opo. And then can you imagine what could happen na sa business-wise, industry-wise, this is good for the sport. Opo. Kasi finally, because I think you still have wins in you eh. I think you still have wins in you eh. And then, parang magkakaroon naman ng ibang, I don't know, brand ng motor na magiging panalo. Actually, hindi na natin kailangan pang manalo ka eh. Ma-bless lang ang sport na kumakarera ka pa eh. Kasi, may Cairo ka na eh. And then, mas masaya ka na doon eh. Masaya Diba? ako. So, salamat at nandiyan ka pa rin. Yun lang ang sabi ko sa mga fans eh, na mag-enjoy tayo ngayon. May mga upcoming na mga bata, pero hanggat kumakarera si Bornok, it's like a bonus ba? Kasi hindi rin naman forever mo itong gagawin eh. Busy ka na eh. Busy po ako Business. eh. Oo. Kaya, Pamilya. kumbaga, masaya naman kumarera. Masaya naman, paminsan-minsan. Tignan natin, dito sa series, magkakaroon tayo ng series, so maybe the national races, tatakbuhan ko lahat. Kasi andito na ako. So, yun na yung magiging goal ko kasi umiiwas din ako sa mga disgrasya, lalo na sa mga unsanctioned tracks. Napakalaki ng impact, delikado sa buhay ng tao. So, I want to be a role model na, doon kumakarera kasi safe doon. Anyway guys, medyo yung adrenaline ko tumaas, tapos biglang bumaba. Buti na lang may kape na tayo. May bakit ba daw? Pero it's pretty wild. Wow, 2017 hanggang ngayon. Blue Crew. Blue Crew, oo. Tapos, UAFMX. Freestyle, UAFMX. Yamaha Freestyles. Marami kaming wild. Wild. Hindi ko ma-imagine pag sumakay ka ng iba eh. Alam mo yun, hindi ko ma-imagine eh. Parang Eli Tomac biglang nag-KTM. Parang, wild nun ah. Oo nga, no? Di ba? Parang Timing. Philippine Motocross, parang ganun ka eh. Kapag ka hindi ka nag-Yamaha. Anyway, best of luck and Thank you God po. bless you. I can't wait kung what's the future like for BM111 Kaya nga po eh. for the team. Tignan natin kung saan tayo dadalhin ng Panginoon. Gusto ko lang ding, to
use my platform na maging contribution sa community. Maka-contribute. Alam mo kung ba't ako na-excite sa'yo? It will maybe rejuvenate you, excite you. Siguro po. Kasi new Ibang, new environment, new setting. Tignan natin kung saan. Tingnan saan natin. patungo. So, anyway guys, it's an honor to interview this legend, Thank you po. living legend, Bornok Mango. So, any last words, sponsors, you wanna thank? Yun, sige. Siyempre, sa haba ng panahon na magkakasama kami, to Yamaha Philippines, thank you for giving me the support, no, Yep. for the past 10 years. The partnership, kumbaga, brotherhood. Maraming salamat po. I really appreciate what the company has did to, kumbaga, help me achieve my goals. And I wish you all the best. So, Wow. tingnan natin ano mangyayari. Bornok Mango, so ladies and gentlemen. Borns, thanks for your time. Thank you. Grabe, Borns.